Hello, ang mga po pala si Luis Shelby Manlupang at ang itutuloy ko po ngayong araw is Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, 7 essential salvation. For by grace you have been saved through faith, and this is not from you, it is the gift of God. It is not from works, so no one may boast. For we are His handwork, created in His Christ Jesus for the good works that God has prepared in advance, that we should live in them. Born in the Christ. Sa Tagalog naman po is, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi sa inyo, ito ay kaloob ng Diyos, hindi ito mula sa mga gawa, kaya walang sino man ang maaaring magyabang. Sapagkat tayo ay kanyang mga gawa na nilalang kay Kristo Jesus, para sa mabubuting gawa na ihanda ang Diyos ng una upang tayo ay magbuhay sa kanila, isa kay Kristo. Sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, sinabi ni Pablo na ang mga Kristiyano ay naliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Sinabi niya, niligtas ka sa pamamagitan ng mga pananampalataya, hindi dahil sa trabaho. Gayunpaman, iginilit ni James ang kahalagahan ng mga gawa. Sa pamamagitan naman ng awa, sa pamamagitan ng biyaya, pinili ng Diyos na magpatawad. Sa seksyon ito, ulitin ni Paula ang aakit ng pagsisikap ng tao at walang epekto sa kaligtasan kahit ano pa man. Walang Kristiyano ang maaaring magyabang tungkol sa kanilang mga kabutihan dahil tayo ay ganap na naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng ating sarili mabubuting gawa. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang isang tayo ay hindi maliligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ang kaligtasan ay 100% gawa ng Diyos sa ating buhay. Holy God, I can never thank you enough for sending Jesus and paying the debt for my sin. May I never presume on your grace or take the cost of your gift lightly. At the same time, Father, I want to confidently knowing that my salvation is not dependent on my mistake, but upon your grace. Yun lang po, may natutunan po tayo. Maraming salamat.